ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Mga kapatid sa Islam, pag-uusapan po natin ngayon ang pamamaraan ng pag-Hajj at kung ano ang dapat malaman ng isang taong magsasagawa ng Hajj sa pinakamaikli na pagpapahayag nito. Uumpisan po natin sa unang paksa nito na tinatawag na Adabul Hajj o ang mga kaugalian o magagandang asal na dapat taglayin o gawin ng taong gustong maglakbay para mag-Hajj. Una, nararapat po sa isang taong magsasagawa ng Hajj na magtawbah o magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, humingi ng kapatawaran sa kanyang mga nagawang kasalanan. Pangalawa, nararapat sa isang taong gustong mag-Hajj na maging ikhlas. Ibig sabihin, ay ginagawa niya ito ng lillahi subhanahu wa ta'ala, ginagawa niya ang pag-Hajj nang walang halong pakitang tao at ikhlas ng buo sa kanyang kalooban. Pangatlo, nararapat sa taong magsasagawa ng Hajj na gamitin at gastusin niya ang kayamanan na nanggaling sa halal. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Siya ay malinis at hindi niya tatanggapin ang anumang klaseng pagsamba na hindi malinis. Pang-apat, nararapat sa isang taong magsasagawa ng Hajj na pag-aralan niya muna ang mga ahkam, di kaya ay mga batas at alituntunin ng pamamaraan ng pag-Hajj nang sa gayon ay maisagawa na ito sa pinakatamang pamamaraan ng pagsasagawa ng Hajj. Panglima, pinakamainam sa tao na gustong magsagawa ng Hajj na sumulat ng tagubilin, no? Sumulat ng tagubilin sa kanyang pamilya, isulat niya kung anong gusto niyang mga bilin at isulat din niya kung sakaling mayroon man siyang utang, dahil alam natin na hindi natin hawak ang ating buhay, hindi natin alam kung ano ang mangyayari habang tayo ay nagsasagawa ng pagka-Hajj. Pang-anim, sikapin ng taong magsasagawa ng Hajj na makahanap siya ng kasamahang mabubuti. Nang sa ganon, ay mahikayat siya ng pagsasagawa ng mabubuting gawain. Pang-pito, dapat sa isang taong magsasagawa ng Hajj na lumayo sa kahit na anumang klaseng kasalanan. Hindi siya gagawa ng mga gawaing makakapinsala sa kanyang kapwa. Kagaya example ng pagchichismis, panlilibak, at ano pa mang mga kasalanang gagawin niya sa pamagitan ng kanyang dila o sa pamagitan ng kanyang mga kamay. Iba pa dyan, pinakamainam sa isang taong gustong maglakbay para mag-Hajj, ang palagi ang pagzikr. Ibig sabihin, ay ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat na gawin niya ang lahat ng kanyang obligasyon bilang isang Muslim. Magsala sa tamang oras nito o at mag-dhikr, mag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala kagaya ng pagbabasa ng Quran. Dapat rin sa isang taong maglalakbay para mag-Hajj na taglayin niya ang magagandang asal at mag-uutos siya ng mga kabutihan at iiwas o magbabawal sa mga masasamang gawain. At ang huli, pinakamainam sa isang taong mag-Hajj na magpaalam sa kanyang pamilya at kanyang mga kamag-anak at payuhan sila ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.